For the past few days, my emotions were fluctuating. Paiba-iba po yung emosyon natin. May araw na galit. May araw na inis. At may araw na malungkot. Sino ba namang hindi magkakaroon ng ganitong mga emosyon sa nangyayari ngayon sa ating bansa? And I would like to disappoint you na baka pagod na kayo sa kakapakinig ng mga ganitong topic. Mukhang hindi po natin kayang lubayan. So I was, last week, meron po kami ni Father Paul na couple na kakilala from Australia. Mga Pilipino po sila doon, na-meet namin. Tapos nagbakasyon po sila rito. So, sabi namin, sige, mag-lunch tayo. So, hulaan niyo po kung ano yung pinag-usapan namin. Oh dear. Now, recently, kagagaling ko lang po sa Indonesia. I represented our brotherhood here in the Philippines to attend a priesthood ordination ng aming Indonesian brother doon. So may bago po kami Indonesian brother na pari na ngayon. Now, nung pauwi po kami, may nakasabay po kami sa shuttle na Filipino family. At nakatabi ko po yung tatay. Hulaan niyo po kung anong pinag-usapan namin. So sabihin niyo sa akin, sino ang hindi patuloy na magagalit, maiinis at malulungkot? So sa mga pagninilay ko po at panalangin, naisip ko yata na I think kailangan po naming humingi ng tawad. Patawad po. Dahil mukhang nagkulang ang simbahan dito. Ito pong mga corrupt officials na to, rather, I'll start by saying, alam naman po natin na 80% ng mga tao sa Pilipinas ay mga Katoliko. And for sure, most ng mga corrupt officials na to, nagsisimba ito linggo-linggo. Ang iba pa nga, nag-donate pa, nagpatayo pa ng mga chapels. I've heard may isa pong simbahan ngayon na ibinalik nila ang donated money sa corrupt official na yun or contractor yata. Dahil hindi masikmura ng simbahan na yun na galing sa nakaw and posibleng galing sa nakaw yung pera. Pero paano po yung mga chapels? Ipapagiba natin? Siyempre hindi. Pero parang ang hirap din, no? Pagpasok natin dun sa chapel na yon, naku, yung mga haligi nito, galing sa akin to. Gaganon ka. Di ba parang ang hirap? Now, rest assured po sa mga parokyano natin dito, noong pinagawa po natin ito, as far as our knowledge is concerned, hindi po galing sa nakaw. As far as our knowledge is concerned, sa pagkakaalam po natin, di naman namin malalaman talaga kung nagsinungaling kayo. Now, perhaps some of you would say, dapat kasi, Father, hindi lang dapat tinatanggap ka agad. Dapat tinatanong. O sige, palit po tayo ng posisyon. So every time na may nagbibigay, at marami po sila, hindi lang po yan mag-isa. So ano gusto nyo sabihin? Sasabihin namin na,
So, saan galing po yung pera na ito? Sa malinis po ba ito? At yung mga collector natin ngayon sa likod, so every time na magkukuha po kayo mamaya, sasabihin niyo po, yung malinis na pera lang po, yung malinis na pera lang po, yung malinis na pera lang po. O di ba parang ang pangit? So ang hirap pong gawin yun. Even so, magsisinungaling din naman sila. Siyempre naman, Father, grabe ka naman, Father. Of course, sa malinis na pera to galing. Who knows? Wala naman tayong ebidensya nun. Hindi naman tayo member ng ICI. Tama ba, ICI? Okay. Minsan, mabaliktad ko na yung mga acronym. Oh. And so, I think, kailangan po talagang humingi ang simbahan ng patawad. Sorry po. Mukhang nagkulang kami. You have to understand, napapaisip din ako, paanong nag-a-attend siya ng misa ni Father at hindi natinag every time na may sinasabi si Father tungkol sa kasamaan ng korupsyon? Hindi ba siya natitinag? O baka kasi ang humili ni Father puro na lang jokes? Meron po akong kakilala na sasabihin niya, ito po, sinusundan po namin ito sa TikTok. Bakit naman po? Ang saya-saya kasi niyang maghumili, hindi po kami nakakatulog. Ano po ba ang homily? Stand-up comedy? Lahat po ng gagawin natin sa simbahan should lead us into conversion of hearts. Pagbabagong puso. So kung hindi po ang homily ni Father humahantong ng pagbabago ng puso ng mga nakikinig, Father had failed. Hindi niya po nagawa ang trabaho niya. Hindi niya trabahong pasayahin kayo sa homily. So mukhang nagkulang talaga siguro sa homily. Or masyadong boring naman to the point na hindi ka na nakikinig. Sasabihin ba naman niya, ang korupsyon po ay masamang bagay. Kaya dapat po, wag nating gawin mga kapatid sa pananampalataya. O sino hindi makakatulog nun? Now, by extension, patawad po dahil siguradong majority ng mga corrupt officials na to graduate ng Catholic schools. Nagturo din po ako sa isang Catholic school ng 5 taon. Alam ko po ang kalakaran. No? Sa amin po, sa school namin, kapag nakalimutan mong magdala ng rosaryo, patatayuin ka ng matagal-tagal sa labas. As a consequence, kasi dapat nagdadala ka ng rosary every day. Kasi nagdadasal ng rosary every day. Now, may subject din sa Christian Living Education tungkol sa morality and ethics. Pero sa paanong paraan hindi nila ito narinig? Diniscuss po doon sa topic na yon yung korupsyon at yung evil, yung kasamaan ng korupsyon. Ngunit mukhang walang natutunan. Sorry po. At I am certain na ang iba po sa kanila, mga sakristan noon. So ano po ang ginawa ng simbahan para hindi po sila matutong magnakaw? Kaya, sorry po, mukhang nagkulang po kami. Now, you might say, hindi, Father, noong September 21 naman, nagsalita naman kayo. Pagkatapos na po ng nakawan yun. Bakit hindi tayo nagsalita bago nangyari ang nakawan? Yung mga sakristan pa lang sila. Yung mga nagsiserve pa lang sila sa simbahan. Yung mga natuturuan pa natin sila sa isang Catholic school. Bakit wala tayong nagawa?
Alam niyo po, I'm quite disillusioned and lost. Hindi ko po alam kung ano na ang gagawin. Kasi feeling ko, ginawa naman po namin yung makakaya namin. No? Pagod na nga sila, Father. And yet, mukhang kulang pa yata talaga. You see, 8 years po akong nanirahan sa Australia. Yung rate po ng corruption doon, sobrang napakababa in comparison sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nito? Na kapag majority ng population ay mga Katoliko, dapat corrupt ang government. Ganun po ba ang gusto nating sabihin? Nakakahiya. Umalis na siya na siguro nasi-stress na siya. Abangan niyo po ang East Timor. Kapitbahay po ng Indonesia dahil 90% po sa kanila mga Katoliko. Tingnan natin kung magiging katulad din natin sila. It's so sad. Na hindi ko po alam ano pang dapat nating gawin. Baka may mga ginagawa tayo sa simbahan, mga programs and activities natin na hindi naman talaga nakakapagpabago ng puso. So baka nag-aaksaya lang tayo ng panahon. We invested money, resources, and time. Hindi naman pala nakakapagpabago ng puso. And so we need to re-evaluate. And I ask your help. Hindi po namin ito magagawa ng kami-kami lang. Imagine, dumating si San Tarcisius dito. Hindi niyo po alam, no? Oh, ayan. Yung mga activities natin sa simbahan, hindi niyo pala alam. Siya po ay isang patron ng mga sakristan. Di ba may pabanda? Siguro, nilagay natin yung pabanda doon to attract young people. Nay, talagang announcement, talaga importante ito. Itong ginagawa natin. So people got attracted to it. Ang tanong, we invested, question, may pagbabago ba sa puso sa mga nag-attend na mga sakristan nun? Or, pag uwi nila sa bahay, hindi pa rin naghuhugas ng plato. And so, kung ganun po ang nangyayari, i-report niyo po, wag sa akin, hindi pa ako in charge. Kay Father Don. Father, anong nangyayari? Pinasakristan namin ito para maging mabuting bata. Ngayon, mas hindi na nauutusan. Parati na sasabihin, wala po, kailangan po kasi kami sa simbahan. Anak, hindi ka pa naglaba, hindi ka pa nagplansya, hindi ka pa naghugas ng plato. Meron po kasi kaming meeting sa simbahan. O anong ibig sabihin nun? Sayang yung effort natin, wala naman palang pagbabago ng puso. Ano yung mga prayer brigade natin dito? Mga posisyon natin, nakakapagpabago ba yun ng puso? Hindi ko sinasabing hindi. What I'm just asking is, mukha yatang kailangan nating i-re-evaluate yung ginagawa natin. Dahil yun ang dapat ginagawa ng simbahan. Na magkaroon, gumawa ng espasyo para sa pagbabago ng puso. Kaya, sorry po, mukhang nagkulang po kami. Huwag po tayong maging katulad nung mayaman sa ating gospel reading. Na sa kanyang kagahaman, nabulag siya sa kanyang mga yaman, pagkain, hindi niya na nakikita ang mga nangyayari na kahirapan sa kanyang paligid. So anong kinahantungan? Na impyerno siya. Hindi, napapaisip po ako kasi marami namang pari na nagsasalita tungkol sa korupsyon. So paanong nangyari na pag nag-attend ka sa misa, hindi ka nayayanig. In fact, pagpasok mo pa lang dito, makikita mo kaagad ang ating Diyos na nakabayubay sa krus. Hindi ka ba manginginig doon? Nagagawa ng masama? Knowing na ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa iyo at until now, nakikita mo nakapako pa rin sa krus? Have you noticed?
split ang buhay na ginagawa. Iba ang buhay kapag nagsisimba, iba ang buhay pag nasa labas na. We do not want that kind of Christian. Dapat magkatulad yung debosyon mo, yung pananampalataya mo, yung disposition mo dito sa misa at paglabas mo sa misa. I actually don't know how to move forward. I need to ask God's forgiveness. I need to pray more. Dahil I'm quite disillusioned. Anong dapat gawin? And we need your help. Pag nakita niyo po na si Father, puro joke lang ang sinabi, or walang impact yung humili niya, complain. Tell Father, Father, puro joke lang naman yung sinabi mo, hindi tumimo sa aming puso. O walang dating. Comment about that, please. Kapag may ginagawa tayo dito sa simbahan na hindi naman tunay na nagpapabago ng puso, comment about that. Kasi nagsasayang tayo ng resources and efforts, energy. Magtulungan po tayo. Hindi po namin ito magagawa na kami lang. In fact, yun po ang gustong sabihin ni Pope Francis. Kinakailangan po ang tulong ninyong lahat upang magawa natin to. In our first reading, sa bibig ni Amos, sinabi ng Diyos sa kanyang bansang pinili, nasusuklam ako sa inyo at ikinakahiya ko kayo. Dahil ibinigay ko ang lahat sa inyo, ngunit ano ang ipinalit ninyo? Sumamba kayo sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Ginawa niyong Diyos ang pera at pagkain. Instead na ang unahin ay ang Diyos. So magtulungan po tayo. Hindi ko po alam kung mauulit na naman yung September 21 na protesta. Kasi may mga nagsabi na hanggang doon na lang daw yun at wala na. Makakalimutan na ito lahat ulit. Kasi makakalimutin daw tayong mga Pilipino. I really don't know anong mangyayari doon. But perhaps, habang hindi pa nagnanakaw, comment na po tayo. So sa mga magulang dito, na may mga kabataan, sakristan, choir, at kung sino pa mga kabataan dito, kung nakita ninyo, nakakapunta niyo sa simbahan, hindi naman nagbabago ang ugali, i-report niyo po sa amin. Baka may mali kaming ginagawa. O kulang ang aming ginagawa. Yung sa Catholic school, kung nakikita niyo hindi naman naging mabuti yung bata, report it to the teachers. Kung may mga leaders po tayo dito, na hindi nagbabago ang ugali, or may mga suggestions po kayong mga programs na alam nyo makakapagpabago ng puso ng mga tao, then propose those programs, please. Magtutulungan po tayo. We cannot do this alone. We want all to go to heaven. We will experience difficulties, of course. But at least, we know and we can be assured of the promise of heaven, that what we do together would bring us to heaven. Amen. Please all stand to profess our faith.